Sa kanyang Facebook post, sinabi ni former Senador Antonio Trillanes report na hindi niya raw tatantanan sina Digong at Bato sa mga kawalang-yan nitong ginawa sa loob ng 6 na taon na pagiging Pangulo ni Tatay Digong at mga ginawang korupsyon, pagkuha ng milyong-milyong salapi sa kaba ni Juan Pasang Cruz. Grabe talaga si Senator Trillanes, ayaw hinto hanggat hindi niya napapakulong sina Digong at Bato. Kaya tanong ng mga ilang netizen, anyari sa sinasabing paghuli ng International Criminal Court para kay Tatay Digong. Ang sabi ni Trillanes, first quarter ng 2024 ay huhulihin na raw si Tatay Digong at kasama nga rito si Bato de la Rosa at ilang mga PNP generals. Ngunit August na, hindi pa rin ito inuhuli ng International Criminal Court sa pakikipagtulungan daw ng Interpol para to'y dalhin sila at ilabas sa bansa at ikulong nga kasi nasabing paghuli sa kanila ng ICC. Talaga, di ba talaga ito si Trillanes? So, kasi sa loob ng 6 na taon na pamumuno ni Tatay Digong bilang presidente ng Pilipinas, hindi talaga ito nagkaroon ng pagkakataon para talagang lumantad at siraan ng todo-todo si Tatay Digong. Ngunit sa pag-upo ni PBBM, ano naman natin na sinasabi ng ilang kaalyado ni Tatay Digong ay pakalwala daw ito ni PBBM at siya raw may utak sa sinasabing sanib pwersa ng Dilawan at Pulahan at minamanok na nila sina Kiko Bamenchel sa midterm election para sa senador at sinasabing itatapat daw ito sa Duterte laban naman kina former Pangulong Digong Duterte, Pulong at Baste. Ano ba talaga ang nais gawin ni Trillanes na lagi na lang nasa social media, sa mainstream media at nagpapa-interview kung ano-anong sinasabi laban kina Tatay Digong, kasama na rito si Bato at si Bongo at ilan na rin kaso ang kanyang pinili para sa mga sinasabing kriminalidad, korupsyon sa pamumuno ni Tatay Digong sa ating bayan. Pwede naman niyang i-file talaga yung mga kaso niya basta't meron lang siyang magandang ebidensya at hindi lang hearsay sa sinasabi niyang pagkamkam na ng milyong salapi ng ating mga kababayan, lalo na yung mga taxpayer, kasama rito si Juan Pasang Cruz na hindi na alam ang gagawin para makakain ng 3 beses ang araw at meron iapag sa kanilang hapagkainan sa taas presyo ng bilihin, inflation at mga bayarin buwan-buwan na binabayaran ng ating mga kababayan na halos tumataas talaga ang mga bayarin na ito. Ngunit ang mga ating bansa, lalo na yung mga namumuno sa atin, mga politikong walang ginawa kundi magbangayan at magpalitan ng mahang na salita na hindi nga sinasang-alang-alang ang ating mga kababayan, talaga na naghihirap na kung paano may raraos sa isang araw para kumita ng maganda para sa kanilang pamilya. Itong mga sinasabing politiko na katulad ni former Senator Trillanes na puro na lang pagdakdak, pagsasabi na kung ano-ano laban sa mga nakaraang nakaupo. Hindi ka na lang tumulong sa mga kaibigan mong senador na gumawa ka rin ng magandang programa, lalo na sa mga mahirap na talagang grabe na ang sitwasyon sa ating bayan. Talaga na hindi na rin pinapansin itong mga sinasabi kung ano-ano mang pangyayari sa ating publika na hindi kahit nga na pababain si PBBM, lalo na sa issue ng pulburon. Ang ating mga kababayan ay talagang ayaw na lumabas sa lansangan para nga sinasabing ipaglaban daw ang mga kamalian na ginagawa ng ating administrasyon ngayon sa kasalukuyan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsak kung saan hantong kung sinasabing ipakukulong ni former Senator Trillanes, si Tatay Digong at si Bato de la Rosa.